Sir, I totally disagree with you. Yes, sir. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan, so sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, lumipat ka na lang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana tayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawang taong bayan. Sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. I just have a couple of questions to Attorney Juan and Yusek Inocencio. Attorney Juan, tama po yun, Mr. Manny Pangilinan saying na pag inalis po yung systems loss, mag-incur ng losses at baka bumagsak po yung industriya ng elektrisidad pag binawasan po, inalis yung systems loss. Totoo ba malulugi po sila? Is that true kung alisin natin? Say for example, we start with non-technical systems loss. Malulugi po ba? Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila. Pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuang system loss. So kabawasan sa kita nila, hindi sila mababankrupt kung alisin natin ang systems loss. Ang sa tingin naman po ng ERC, kung ito ang magiging regulasyon, mag-a-adjust, mag-a-adapt ang ating mga utilities at maaaring mas magiging masigasig sila sa panghuhuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. Nang sa ganon ay hindi naman maging malaki ang impact sa kanila nung pagtanggal ng halimbawa yung non-technical system loss. Yusek Inocencio, your thoughts on this? Yes, I fully agree with the statement of the chair that the systems loss adjustment could be a self-regulating mechanism for the DUs and the ECs to make themselves more efficient, and so that the pass-through charge or the systems loss could be more reflective only of the technical for now. And then for the technical, it's gonna be a long-term solution that we would have to assist most of the ECs in the implementation of infrastructure improvements so that they can make sure that they can lessen the technical losses. But I fully agree with the statements of the chair that it's a self-regulating
mechanism if there will be some adjustments or lowering down of the allowable cap on the system's loss. Thank you. Let me go back here. Attorney Valles na Meralco. Ano pong ginagamit nyo? Ano ho yung formula na ginagamit nyo para ma-detect yung system's loss bawat bahay? Pare-pareho po ba? Pagpunta po ng inyong meter reader doon, yung magkukuha ng bill, anong klase pong system, anong sistema or formula? Pare-pareho ba yung ginagamit yung computations na para makuha yung system's loss? Or can you explain to us? Yes, Mr. Chair. Pwede ko po bang ipaliwanag muna yung sa system loss ng Meralco? Go ahead. So yung sa Meralco po today, no, ang feeder loss cap na inimpose ng regulasyon ay nasa 5.5%. So ang Meralco po ay ang total system loss cap namin or feeder loss cap namin ay 4.22% as of 2025. So mababa ho kami kaysa doon sa feeder loss cap na sinet ng ERC, at sa aming palagay ay yung 4.22 na yan ay global standard na po. At doon po sa 4.22 na yan, less than 1% lang po dyan ang tinatawag nating non-technical losses. So yung non-technical losses po, alam na po natin yun po yung mga pilferage of electricity. So sa pilferage of electricity po, ang Meralco, agresibo po kaming nagpo-prosecute ng mga illegal connection, jumper, nanguhuli kami niyan. Kaya lang po, hindi talaga maiiwasan dahil siyempre po marami pong nagnanakaw ng kuryente. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Sa gabi nila ginagawa. Halimbawa, madaling araw. So, o kaya naman po, yung mga jumper, pagka nakita nila ang Meralco na nandyan, tatanggalin nila. Pag alis ng Meralco, kakabit, ibabalik nila. So, hindi po natin maiwasan. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet, may nangyayari pa rin hong non-technical losses. So, ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila, at napakagastos po niyon. So tinimbang po namin yun. Kung yung sinasabi nyo po, kailangan namin gawa ng paraan para mapababa yung non-technical losses. Nagkaroon na ho kami ng simulation dyan kung mas makakabuti po ba yon sa consumers. Kasi po ngayon yung less than 1% within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure, no? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po, hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi nyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito, o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero yung non-technical losses, hindi po magiging fair sa consumers yun. Kasi mas yung net po na benefit ma-offset. Sir, I totally disagree with you. Yes. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag
kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin. Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin. Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan, so sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya. Kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, tayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawang taong bayan, sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. Yung mga sinisingil yun ng mga 360 na yan, yan bro, kita ng isang kababayan natin dito sa Metro Manila, 507 na yan, na imbis na pambili pa ng mga pagkain, kailangan ibayad po. This is what I do not understand. Siguro, don't give us that reason na tataas ang sisingilin na naman ninyo sa consumer. Bakit po sa amin? Di po ba? Why is it always like that? Na kami yung sasalo. Dahil kailangan nyo maraming tagabantay na mga jumper, etc., illegal metering. Problema nyo ho yun. That is your business. Hindi kami part ng Meralco. Kami po ang mga consumer, customer po ninyo. Yun lang ho yung sa akin. Ano po? Go ahead. Salamat po, Mr. Chairman Tulfo. Ang pinapaliwanag ko lamang po, yung sinasabi nyo pong losses ng mga distribution utilities, actually po, kaya po meron tayong system loss cap na tinatawag kasi po yung mga DUs na sinasabi nating inefficient na lumalagpas doon sa cap at hindi nila ginagawa ng mahusay yung kanilang trabaho para hulihin yung mga magnanakaw ng kuryente. Yung above the cap na yun, ina-absorb ho ng buong buo ng mga utilities yun. So, pag ikaw ho, ang naging criteria, batayan, ay pag ikaw ay bumaba sa cap, medyo sinasabi natin, efficient ka na, so hindi mo na ina-absorb yung losses na yon below the cap. Lahat po kami, pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan ng nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no? Yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan kasi yung nakukuha, binabalik sa customers at yung buong system loss actually part ng generation cost yan, binabayad din naman yan sa generation companies. So si Meralco po, ang mangyayari dahil malaki yung magiging expenses niya, lahat ng expenses namin pagka ina-attempt namin na pababain ng aming system loss, I think karaniwan sa lahat ng distribution utility, ipinipresenta namin sa Energy Regulatory Commission. Ito po yung mga gastusin in terms of capital expenditures and operational expenditures. At i-evaluate naman ng ERC yon kung ano doon yung fair na expenses na pwede nilang sabihin na isasama nila sa taripa. Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. In any case po, Attorney Valles, kung gaya ng sinasabi, 1-point-something% lang naman ang component na non-technical, itong mga pilferage, etc., sa kabuoang systems loss. Ibig sabihin, 98-point-something% ang systems loss mula sa technical. Hindi ko po ine-excuse kung may nagnanakaw ng kuryente, but ibig pong sabihin yung overwhelming
na responsibilidad at potensyal na i-address yung kabuang systems loss ay dun sa technical side. So sa distribution utilities po. Ibig sabihin kung fully i-electrify nyo lahat-lahat ng mga household sa Pilipinas and gaya ng sinabi ni SP kanina, maging mas efficient, ma-address po natin, I think in large part, yung 5% lang na charge sa systems losses. If I may, Mr. Chair, dahil on board ang Meralco, may tanong po ako sa kanila at sa ERC tungkol sa consumer protection. But before Yes, that, Mr. Chair. Sen Risa, hindi po ninyo nasagot, Atty. Valles. Anong ginagamit po ninyo na formula, batayan, para masabi na itong bahay sa number 1, 2, 3 Sampaloc, ito yung systems loss niya. Yung kapitbahay niya, 1, 2, 4, ito yung systems loss. Ano hong pinagbabasihan niyo roon? O pare-pareho lang? Bahay number 1, bahay number 2, bahay number 3, mas malaki si number 3 yung konsumo niya? Mas maliit ba ang system, mas malaki ba ang systems loss niya? Paano kung yung maliit ang konsumo, mas maliit ba ang systems loss niya? Hindi po ba uniform or standard ang pagsisingil ng systems loss? At what kind of formula are you using? Uniform po ang singil ng system loss charge, no. Magkakaiba lamang po 'yan per customer class. Iba sa residential, iba sa commercial or industrial. Pero yung pag pumupunta po bahay-bahay ang mga meter reader na Meralco, ang tinitignan lamang po doon kung ano yung basa sa meters. Yeah, kagaya po nito sa example ni Sen Risa, 238 ang systems loss. Ibig sabihin lahat sila sa barangay na yan, 238 lahat sila. Kahit na paano kung wala siyang refrigerator, walang aircon, 238 pa rin ang systems loss niya? Hindi po, Your Honor. Ang ibig kong sabihin, ang rate per kilowatt hour po ng system loss charge pare-parehas, halimbawa kung residential, pero magkakaiba ho yan doon sa billing, depende ho sa konsumo. Kung halimbawa kung 1,000 kilowatt hour ang kinonsumo niya, i-multiply po yan ng rate per kilowatt hour, yun po yung magiging lalabas na system loss charge niya sa kanyang bill. So kung 8,500 naman po ang kanyang kilowatt hour consumption, mas mababa naman po yung lalabas na system loss charge dito sa kanyang bill. All right, thank you. Sen Risa. Salamat, Chair. At muli, i-point out ko na dito sa sample bill na to, yung system loss ay 6 lang na pinakamataas na pass-on charge. Di hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes na nabanggit din kanina, taxation, pang-4 transmission, pan-5 transmission, and then finally on this bill yung systems loss. So mula systems loss, pwede pa nating i-examine further, mas malalim yung 5 pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin. Pero so, Mr. Chair, may final po akong bill ngayong linggo, iniintay ko lang pong ma-refer sa committee nyo tungkol ko sa consumer protection, at gusto ko rin itanong ito sa Meralco at sa ERC kasi nga po may nagbanggit na rin po kanina, marami po sa mga kababayan natin nagrereklamo sa maling meter reading kaya tumaas po yung singil sa kuryente nila, yung bill nila. For the record lamang po para marinig ng publiko natin, hindi po ba official policy po ba na kailangan munang bayaran ang singil kahit pa may protesta, no? Kailangan bang bayaran yung full amount kahit po nagprotesta yung customer na ay mali po yung reading na to sa metro ko? Attorney Valles, Mr. Chair. Ang mga consumers po na may reklamo tungkol sa kanilang billing or sa kanilang meter reading, pag sila po ay tumugon sa Energy Regulatory Commission, automatic po hindi na po na-enforce yung disconnection. So pag hindi po na-enforce yung disconnection, na-hold din nila yung kanilang payment ng bills. Pero wala pong official policy to my recollection na dapat ay hindi sila magbayad ng bill. Pero sa Meralco po ang ginagawa namin, tinitignan namin yung mga reklamo, yung mga complaints, at within
the same day or 2 days, nire-resolve po namin yan bago pa ho dumating doon sa due date ng bill. So malaking porsyento ho ng mga reklamo na yan nare-resolve namin in a matter of 24 hours or 48 hours bago pa ho dumating yung due date ng bill, para ho pagdating ng due date ng bill, alam na po nila kung ano po yung tamang bayarin doon sa kanilang kuryente.